Patuloy na binabantaan ni Donald Trump ang pagkalas ng Estados Unidos sa NATO at iginiit ng kanyang mga opisyal na hindi makatuwiran sa Amerika ang manatili sa alyansa. Sa Europa, hindi sila naniniwala sa mga banta at ipinapakita ng proseso ng pag-alis sa alyansa na hindi kayang magdesisyon mag-isa ni na Donald Trump o kanyang mga opisyal tungkol dito. Kongreso lang at dapat may absolutong karamihan ang pwedeng magdesisyon nito. At ngayon, tinitiyak ng mga eksperto na sa kabila ng lahat ng banta at galit ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos dahil sa pagtanggi ng mga kaalyado na tumulong sa kampanyang militar sa Iran, ang kanyang mga pahayag tungkol sa pag-alis sa alyansa ay wala pang anumang palatandaan ng konkretong aksyon. Tatalakayin natin ito ngayon para maintindihan ang nangyayari. Ako si Alexi Pichi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito, pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News, nasa video description ang link. Muling nagbanta si Trump na aalisin ng US sa NATO pero hindi ito gaanong pinaniniwalaan sa Europa. Ayon sa mga diplomat ng NATO, mga tauhan ng Kongreso at mga kinatawan ng depensa, hindi ginawa ng administrasyon ni Trump ang mga kailangang pag-uusap para umalis sa alyansa. Ayon sa dalawang diplomat ng NATO na sinipi ng politiko, hindi pa nga nagsisimula ang US ng anumang debat. At wala ring inilabas na particular na mga direktiba tungkol sa papel ng Washington dito. Ayon sa isang mataas na kawani ng Senado, hindi pinaalam ng administrasyon ni Trump sa Capitol Hill ang nalalapit na pag-alis mula sa alyansa at pag-withdraw ng mga tropa mula Europa. Sa Pentagon, napansin nilang hindi pinag-uusapan ang pag-alis ng US sa NATO, kaya nagkakaisa ang mga opisyal na isa na namang hungkag na banta ang pahayag ni Trump. Dapat ding maintindihan na maraming legal na hadlang ang pag-alis mula sa NATO. Bukod dito, malamang na magdudulot ang prosesong ito ng matinding pagtutol mula sa mga kongresista na tagapagtanggol ng alyansa na nagsasabing obligado si Pangulong Donald Trump na sundin ang batas noong 2023 na nangangailangan ng 2/4 boto sa Senado bago makalabas ang US sa NATO. Isa pa, purong panlilin lang ito. Kailangan munang bumoto ng pabor ang karamihan sa Senado bago magsimula ang proseso ng pag-alis sa alyansa. At dito pumapasok ang kabalintunaan, ang isa sa mga may akda ng mismong batas tungkol sa 2/4 boto na nagtatakda ng ganong threshold sa Senado. Si Mark Rubio, kasalukuyang kalihim ng estado ng US at taga-suporta ni Trump, ay pabor sa pag-alis sa NATO. At noong 2023 siya ay naging co-author ng batas na ito. Dati, bago pa ang batas na ito, ang parehong issue ay maaring maresolba sa pamamagitan lamang ng karaniwang mayorya. Ibig sabihin, 51 na boto lang. At yun na, hindi na kailangan ang 2/4 boto. Sabi ng politiko, nakita ng ilang kaalyado kung paano ginamit ni Trump ang impluensya ng Amerika, tulad ng pag-iisip na aneksahin ng Greenland at pag-utos sa mga Europeo na bumili ng armas mula sa Amerika. Nagtatanong sila kung ang kanyang mga komento ay hindi ba pagtatangka na humingi ng tulong para tapusin ang pagharang ng Iran sa kipot ng Hormuz. Ayon sa isa pang diplomat ng NATO, ang retorika ni Trump ay layuning pilitin ang mga kaalyado ng NATO na gumawa ng mga tiyak at nakikitang hakbang, partikular ang pagtulong ng Pransya at United Kingdom sa kanyang digmaan. Sabi ng unang opisyal, ang banta ni Trump ay isa na namang panlilinlang at tugma sa pattern ng pagtaas ng presyon ng Estados Unidos sa Europa tuwing may crisis. Ngunit ang pinakabagong retorika ni Trump tungkol sa pakikilahok ng Amerika sa NATO ay matindi kahit sa kanyang pamantayan. Ayon kay Trump mismo, at ito ay CP, sasabihin ko na hindi ito dapat muling pag-usapan. Hindi kailanman nakaapekto sa akin ang NATO. Alam ko palagi na papel na tigre lang sila. Kagiliw-giliw na ilang oras matapos lumabas ang panayam kay Trump, sinabi ng presidente ng Finland na si Alexander Stubb na kaibigan ni Donald Trump sa Europa na agad siyang tumawag sa presidente ng Estados Unidos at nagkaroon sila ng konstruktibong pag-uusap. Sabi niya, maayos lang ang lahat, nakausap ko na, nadala lang talaga siya. Patuloy pa ring iginiit ng White House na malinaw na ipinahayag ni Pangulong Trump ang kanyang pagkadismaya sa NATO at iba pang kaalyado. At gaya ng binigyang diin ng Pangulo, aalalahanin ito ng Estados Unidos. Kagiliw-giliw, ang huling pahayag ni Trump ay nadulot ng mabilis na reaksyon, partikular na sa isang pahayag mula sa magkabilang partido mula kay Senador Republikano Mitch McConnell at Senador Demokrata Chris Coons.
Mariimi lang iginiit na mananatili ang Estados Unidos sa NATO at tinawag itong pinakamatagumpay na depensang kasunduan sa kasaysayan. Pinapakita nitong hinding-hindi susuportahan ng Kongreso ang ganitong pakikipagsapalaran ni Trump. Ipinunto ng ibang pangunahing mambabatas ng US Kongreso ang mga limitasyong sila mismo ang nagtakda na nangangailangan ng 2/3 boto sa Senado. O kailangan bang maglabas ng hiwalay na batas ang Kongreso para sa pagkalas ng Estados Unidos mula sa NATO? Ayon kay Chuck Schumer, leader ng mga Demokratiko sa Senado, si P, ipapaalala ko ulit, 2/3. Sana yon, oo. Nakuha ng mga Amerikano ang karamihan sa Senado, pero kailangan pa rin nila ng 16 o 17 boto mula sa mga Demokratiko. Nagsasalita ngayon si leader ng mga Democrat sa Senado, Chuck Schumer. Maaari kong ipangako, hindi boboto ang Senado na umalis sa NATO o talikuran ng mga kaalyado dahil lang naiinis si Trump na hindi sila sumasang-ayon sa kanyang walang ingat na pasyang makipagdigma. Nagulat pa ang dating mga opisyal ni Trump na sinikap ng White House na pilitin ang mga NATO bansa na makipagtulungan sa digmaan ng Amerika at Israel sa Iran. Matapos ding hingin ni Trump sa kanila na mas pagtuunan ng pansin ang pagtatanggol sa sarili nilang kontinente, sabi ng dating opisyal ng administrasyon ni Trump, matapos ang 1 taon ng paulit-ulit na pagpuna sa mga Europeo gamit ang kailangan ninyong gumawa ng higit pa mismo sa Europa, na yon ang pinakamasamang panahon para rito. Para pagkatapos ay biglang sabihing, sa totoo lang, iiwanan na lang namin ang proyektong ito, ang tinutukoy ay ang NATO. Kahit ilang Republikano ay nagsabing mapanganib itong pampulitikang pakikipagsapalaran. Ngayon, magbabahagi ako ng CP mula sa Republikanong Kongresista na si Don Bacon. Kung ilalabas talaga tayo ni Trump sa NATO, tingin ko hindi na makakabawi ang kanyang pagkapangulo. Hindi rin magagawang maibalik ng mga Republikano ang kakayahan nilang manalo sa pambansang antas sa susunod na ilang halalan. Siyempre, maaari nating isipin ang isang senaryo kung saan si Trump mismo ang gagawa ng desisyong iyon. Balewala sa kanyang batas, balewala sa kanyang kongreso, at mananahimik lang ang kongreso. Posible rin yon. Pero kahit hindi kumilos ang Kongreso, maaaring matalo si Trump sa isang kaso sa korte. Bawal sa batas ang isang panig na pagkalas mula sa North Atlantic Treaty, ang pangunahing dokumento ng NATO. Ilalagay nito sa mahirap na posisyon ng administrasyon ni Trump sa mga apela. Kung ang mga Demokratiko o sinumang mga mamamayang Amerikano na may mga interes sa negosyo sa Europa ay magdesisyong magsampa ng kaso. Huwag kalimutan na kung may Amerikanong may malaking negosyo sa Europa na itinayo dahil sa pangakong proteksyon na ibinigay ng mga Amerikano sa mga Europeo noong 1949, pwede siyang magsampa ng kaso at magtanong nasaan na ang proteksyon sa aming interes. Kaya nababahala ang mga opisyal ng Europa na baka subukan ni Trump ang ibang paraan, ibig sabihin, maaari siyang manatili sa alyansa pero aalisan ng NATO ng mataas na antas ng atensyon at mga rekurso militar. Nag-aalala sila na baka naging walang saysay ang NATO dahil sa retorika ni Trump. At ayon sa sinabi ng isa sa mga opisyal mula sa Alemanya, at ito ay isang CP, kapag si Trump ang nasa kapangyarihan, wala nang halaga ang NATO. Maaring mayroon tayong NATO, pero wala na tayong alyansa. Naghihintay lang tayo dito, pero napakalaki ng mga pagkalugi. Sa isang episode na ikwento ko kung paano palihim na bumuo ng mga hiwalay na alyansa sa Europa na posibleng pumalit sa North Atlantic Alliance. Kung di nyo pa napanood, bisitahin ang channel at panuurin ito. Hanggang dito na lang muna ako. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, magiging lubos akong napapasalamat. Maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon, bayad na regalo, pag-subscribe o sponsorship sa pamamagitan ng mga link at detalye sa description ng video na ito. Nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexei Pechi. Piliin ninyo ang pinaka-komportableng paraan para sa inyo. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.